In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan kapag nagdaramdam ng isang babaeng manganganak. Siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at paggunita kay San Isidro Labrador mula sa mabuting balita ayon kay San Juan, pinaalalahanan tayo ni Jesus na ang lungkot, paghihirap at pagluha ay hindi permanente. Katulad ng isang inang nanganganak na, dumaraan sa matinding sakit bago maranasan ang saya ng pagkakaroon ng anak. Ganoon din ang buhay Kristiyano. May mga panahon na pagsubok, pag-uusig, pagod, sakit at pagluha. Ngunit ipinangako ni Kristo na ang kalungkutang ito ay mapapalitan ng kagalakang hindi maagaw ni numan. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nawawalan ng pag-asa dahil sa problema, sa pamilya, sakit, kahirapan, kaguluhan sa lipunan, at mga tukso ng mundo. Ngunit bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayo na manatili sa pag-ibig ni Kristo kahit mahirap. Hindi sapat na Kristiyano lamang sa pangalan. Kailangan nating mamuhay bilang tunay na alagad ni Jesus. Paano tayo manatili sa pag-ibig ni Kristo? Patuloy na magsimba at tumanggap ng mga sakramento, lalo na sa kumpisahan at banal na Eucharistia. Magdasal araw-araw kahit abala o pagod, magpatawad at magmahal kahit nasasaktan. Magbahagi ng salita ng Diyos sa social media, sa pamilya,
sa opisina at komunidad. Tumulong sa mahihirap at nangangailangan, manindigan sa katotohanan kahit maraming tumututol. Marami sa mga church fathers ang nagpatutuo ng kanilang pananampalataya kahit hindi nila nakita ng personal si Kristo. Halimbawa, si St. Ignatius of Antioch ay handang mamatay alang-alang kay Kristo at nagsabing, mas gugustuhin niyang mapalapit kay Jesus kaysa mabuhay ng malayo sa Kanya. Si St. Agustin of Hippo ay dating namuhay sa kasalanan, ngunit nagbalik loob at naging dakilang tagapagtanggol ng pananampalataya. Si St. Justin Martir ay ipinangaral ang katotohanan ng Kristyanismo kahit inuusig at pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi man natin nakikita ang Diyos sa ating mga mata, nararamdaman natin ang kanyang presensya sa bawat biyaya, pagaling, pag-asa, at pagmamahal. Tulad ng sinabi ni Jesus kay Santo Tomas, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakakita. Sa unang pagbasa naman mula sa mga gawa, pinalakas ng Diyos si San Pablo upang huwag matakot sa pangangaral kahit maraming pagsubok. Ipinagpatuloy niya ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang bayan. Tayo rin ay tinatawag na maging mga misyonero sa simpleng paraan sa ating mabuting halimbawa, pananalita at pamumuhay. Ngayon, higit kailanman, kailangan ng mundo ang mga Kristiyanong may matatag na pananampalataya, mapagmahal, mapagpatawad, at may malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming pag-asa at lakas sa gitna ng lungkot, sakit at pagsubok. Turuan mo kaming manatili sa iyong pag-ibig at huwag mawalan ng pananampalataya kahit sa pinakamadilim na sandali ng aming buhay. Aming ipinapanalangin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Hipuin mo ng iyong mapaghimalang kamay sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Chona, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, at ang aming buong pamilya at lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng mga kaparian, seminarista, madre at mga lingkod ng simbahan. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang mga obispo, aming kura paroko, si Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Cherry, Elinda, at ang buong simbahan upang manatiling tapat sa iyong kalooban. Gabayan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr.,
upang manaig ang katotohanan, pagkakaisa at katarungan. Aming ipinagdarasal ang mga yumao naming mahal sa buhay, lalo na sina Papa Francisco, Janet Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming idinadalangin. Loobin mo na sila'y makapasok sa iyong kaharian sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng panganib, unos, kalamidad, digmaan, sakit, kasalanan at kapahamakan. Ito ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!